Hello! Good morning again! Happy Monday! Anyway, today this is my outfit for today. And as usual, bulol-bulol pa rin tayo. And today's vlog is, I'm gonna show it to you guys again, what I do every morning before going to work or preparation. Anong baon natin pag pumasok tayo sa factory here at Indiana. O, diba? Come on, let's go to the kitchen. Para mag-time check tayo. At saka nagtatry ako hindi mag-ingay, guys. Kasi, alam mo na, tulog pa rin. I mean, wala naman si June. Si June pumasok na siya. Nasa trabaho pa rin siya kasi he worked third shift. But, Jason is still asleep. But, bago tayo magkwentuhan, pakita ko muna sa inyo kung anong oras na. It's Monday, 4:33 a.m. O, diba? Monday again. Ano bang gagawin natin for today? Diba sinabi ko nga sa inyo kanina, ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking baon. At siguro nagtataka na naman kayo, oh, bakit Monday? Well, you know what, guys? Hindi ako magrereklamo kung bakit may pasok kami ng Monday. Kasi nga, diba dapat off kami ng Monday? Pero hindi ako magrereklamo kasi nga, I'm grateful na meron akong overtime. Yes. Itong Pilipina na to, kailangan ng overtime. Kasi pag may overtime, meron tayong extra budget. At saka guys, simula nung nag-COVID talaga, ang talaga guys, yung mga overtime talaga namin, talagang walang overtime, tapos wala pa kaming oras. Meaning, walang oras, hindi kami nakakabuo ng oras sa isang linggo. Kasi diba dapat, dito kasi sa amin, dapat 8 hours, 5 days. Ngayon, pag walang parts, pinapauwi kami. So, instead 8 hours, minsan pagiging 4 hours lang, ganun. Kaya, talagang short na short din talaga. At saka, yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Ayan, siguro nagkaroon tayo ng konting topic, no? Expectation versus reality. Pero, bago natin gawin yan, expectation versus reality, tama ba yun? Minsan alam niyo guys, pag nagbablog ako, mga random na lang, yung mga napag-uusapan natin, tapos, sinishare ko lang sa inyo. So, hindi ko siya pinagplanuhan. Minsan sabi ko, ano kayo iba-vlog ko for today? Pero bahala na kung ano yung lumabas sa aking brain. But, right now, we're here in my pantry. Di ko alam guys kung ano yung babaonin ko sa trabaho as usual. Kasi nga, nabisi ako sa ka-edit. Ngayon, ang dapat kong lulutuin today, giniling na baboy. Ano ba tawag nun? Ang pagkakalam ko lang sa Olongapo, kasi taga-Olongapo ako, kung hindi niyo pa po alam. I'm from taga-Olongapo, like Zambales. But anyway, sa aming lugar, ang tawag lang naman doon is giniling na baboy, na may patatas, may carrots, bell pepper, may konting ketchup or tomato sauce. Tapos, yung nanood ako sa mga YouTube, nilagyan nila ng itlog. So, isa yun sa yung nagagawa pa ako noon ng ano ba tawag noon? Nagagawa ako ng Filipino food and then I bring it at work. I used to do the American trying Filipino food, but I'm no longer allowed to do that kasi matutrouble ako. So anyway, lumalayo naman ang ating usapan. Hindi ko yun nagawa. I didn't have a chance to cook the giniling na baboy. Kasi I was so busy. Kaya today, ang gagawin natin, para lang meron tayong pagkain sa trabaho, kasi mahirap na pag nagugutuman tayo, ito ang aking lulutuin. Ayan. Hindi ko alam kung makikita ninyo. By the way, punta na tayo sa kitchen.
Kasi time is clicking. Nauuhaw na ako sa kape. I've been wanting coffee. Gamit ko na naman yung tripod ko, guys. O, diba? Papakita ko sa inyo dito tayo. Tapos, habang nagkukwentuhan tayo, kumikilos ako kasi mahirap na. Okay. Ito yung ating baon for today. Pansit canton. Tapos magpapakulo din ako ng tubig. O, yan lang yan. Mga Pilipina naman yung mga Pilipina naman yung ating mga kasama sa trabaho. So, hindi naman sila yan magrereklamo. Kasi nga, 'di ba, ang sarap yung kumakain ka na may kasama ka sa pagkain. Tapos nga pala, guys, ito. Ito, siya? Hawaiian bread. Masarap siya, guys. Pero, yan yung inaano ko, sinasubstitute ko sa pandesal. 'Di ba sa Pilipinas, guys, makikita nyo ba ako? Ang hirap kasi yung mic ko nandito. Wala ko yung mic dito. Kasi, 'di ba sa Pilipinas, I try na hindi mag-ingay pero ang hirap. 'Di ba sa Pilipinas, guys, yung mga merienda sa Pilipinas, or breakfast, 'di ba sa Pilipinas, pansit canton, minsan breakfast 'yan, tapos minsan snacks or merienda. So it's up to us anong bet natin. Tapos magbabaon din tayo ng saging. Ganito yung saging dito sa amin, guys. Minodol na naman yung saging. Yan. So, yan ang baon natin for today. Oops, nasobrahan na yung tubig. Kadadal ko na naman. Ayan. Marami tayong lulutuin. Na pala? Ay, naku, guys. Yung aking kalan, minsan nagloloko. Nagloloko siya. Ayan, okay na siya. Hindi na siya nagloko. Nahiya sa inyo. So, anyway, pansit canton yung ating baon today. And then, mamaya, pag umuwi ako sa trabaho, ito, magtuturon tayo. Lumpiang wrapper, turon. Ayan. Masarap, guys, kasi na siya, overripe na. Ngayon, ang gusto ko, guys, pag nagpapansit canton ako, gusto ko yung may itlog. At saka healthy naman yung itlog, diba? Kaya, ang gagawin ko, magluluto tayo ng mga ilang perasong itlog para i-share natin sa ating mga kaibigan. Ayan. I hope this vlog don't get too long again. Ako, guys, gusto ko 2 egg. 2 eggs para healthy. Kaya lang, 5 lang yung egg. Sa bagay, ilang kami? Si Erica, si Tess, si Gang. Ayan, tama na yan, 2 eggs. At saka nga pala, guys, ewan ko lang kung kayo rin, ganyan ang ginagawa nyo. Di ba dito ako nagpapakulo? Nilalagay ko muna yung egg. Hindi ko sineseparate yung ng pag-boiled ng egg. Kasi nga, sayang yung what do you call this? Hugasan. Tapos, habang naghihintay tayo, mga manay, tayo ay gagawa ng kape. Gawa tayo ng kape kasi wala tayo nung yung tinitimpla na lang. Kaya, everyday, gumagawa tayo ng kape. Ito pala, guys, yung coffee filter. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Lalagay natin doon. Sama kayo sa akin. Gala-gala tayo na naman. Ano ba ginawa ko sa whole weekend? Sa whole weekend, nag-edit lang ako, guys. Nai-stress ako sa editing ko. Kasi nga, I'm using, I think I already told you guys what kind of camera I'm using. I'm using my cell phone, Samsung S23 Ultra. And I just realized na okay naman talagang gamitin din ang cellphone.
is very convenient. Like, mag-record ka na, tapos pag natas ka ng mag-record, diretso editing ka na, pero hindi maganda sa cellphone. It make your phone slow. So, I'm in the processing of learning how to do the editing. May laptop na ako. Oh, nakabili ako ng laptop. By the way, guys, ito gamit ko. Fogers. Fogers, medium lang siya. Kasi ayoko nang masyadong matapang din dahil baka kadadaldal ko. Okay, 2. Nakalimutan ko ilang scoop na yung ginagamit ko. Ayan. Daldalera kasi tayo. Nai-interrupt na tayo. 2, 3, 4. Okay, 5. Binibili ko yung medium lang kasi ayoko masyadong matapang. Pag masyadong matapang, baka mapait na. Kaya nasa medium lang tayo. Tapos, ganito lang kaliit yung cups. Supposed to be max 5. So, I'm assuming 5 cups. Pero, I don't know ang size ng 5 cups dito, but it felt like not 5 cups. Kasi yung ganito, guys, yung ganito, pag pinuno ko to, dalawang ko lang to eh. Dalawang inuman ko lang. Yeah. I can only use 2 mugs. Asa ba yung mugs ko? Ganito. 2 of these. Sa isang puno nito. But anyway, ano ba yung sabi kong pag-uusapan natin kanina? Nakalimutan ko na yung nandun ako sa pantry. Hindi ko na maalala, guys, kung ano yung sinabi kong pag-uusapan natin. Oh no! But anyway, I supposed to make giniling na baboy dapat nga ngayon. Kaya lang, wala akong oras. Ang ate Joby ninyo, ayan. Ayaw magsara. Bakit ayaw mo magsara? Kasi ayan. Yeah, kasi hindi ako nakapaggawa ng giniling nga. Pero bumili na ako ng ingredients. Yeah, I already bought the ingredient. Kaya lang hindi na kayanan ng oras. Pero okay lang yan. Hindi sila pwedeng magreklamo. At least may blessing silang natatanggap sa atin, di ba? So, kaya ngayon, ang baon natin, ano nga pala guys, ewan ko lang sa inyo, pero ako parang nasasanay ako lately. Paiba-iba kasi eh. Lately, tawag nito, ang first break namin is 8:30 in the morning. So, gutom na ako noon. Kaya ang ginagawa ko, kumakain ako ng 8:30 ng umaga sa trabaho. Sa first break namin yon. Tapos, na ako na yan guys. Busog pa ako yan hanggang 10:30 ng umaga. Na lang ko yung snack, kung ano yung makukut-kut. Yun lang. Pero hindi na ako kumakain. At saka, ang first break pala namin, ng 8:30, 10 minutes. 10 minutes. Imagine mo yun. Anong magagawa mo sa 10 minutes, di ba? Nagmamadali talaga kami, guys, pag ganun. Makikita nyo ba ako? Ayan. Ay, naku, nagkalat na naman ang lola. So, anyway, lalagay ko. Mamaya ko na ilagay kasi gusto ko luto yung yung itlog. Hindi naman yung lutong-luto, yung tama lang. Ayan guys, kumulo na yung itlog. Tignan mo yung itlog, kumukulo na. Di ba? Ngayon ang gagawin natin, ihuhulog natin yung ating kanton. Di ba? Tinanggal ko na yung plastic para mabilis ang ating trabaho. Kasya kaya to. Kasya kaya. Ganyan ang gagawin natin. Yan ang ating baon for today. Itlog, Filipino pancit canton. Tapos tignan mo nyo guys. Nor seasoning. Nagdadagdag ako. Kasi minsan, 'di ba, parang yung pancit canton tagtipid siya sa sa seasoning. Kaya dinadagdagan ko siya ng nor. Ito. Malaki na ba 'yan? It's big, isn't it?
Ayan. Nor natin dito. Tapos, dinadagdagan ko siya ng olive oil. Kasi, minsan, pag hindi mo siya kinain ng fresh, di ba nagda-dry siya? Tapos, dito ko siya ilalagay sa bowl. Tapos, meron tayong tinapay. So, tama na yan. Busog na tayo yan dyan. Tapos na ang ating pansit canton. Paano nyo ba chine-check yung pansit canton ninyo kapag luto na? Well, nobody told me how to check it kapag, di ba yung mga ibang tao nag-grab tapos kinakagat? Ako hindi, guys. Ginagawa ko lang yan sa spaghetti. Kasi ayoko yung saging spaghetti noodles. Sa pansit bihon, ina-eyeball ko at saka sa pansit canton. Ang way ko kung paano ko siya chine-check, kasi di ba ano siya, puti, wala na akong Basta anyway, kapag hindi siya luto, puti, puting-puti. Ngayon, kapag luto na siya, pag ginanto ko siya, nagta-translucent. Ibig sabihin, nag-aano na siya, yung pagkaputi niya nawawala na. Pag ganun guys, ibig sabihin nun luto na. Kasi kung napapansin nyo, kapag nilagay nyo yung pansit canton, tapos kumulo ng konti, tapos naghiwalay-hiwalay na siya, di ba? Pag ginanto mo siya, ilang seconds, it's still white. Pero, pag luto na siya at ginanto nyo uli, ilang seconds, clear na siya. Kumbaga, parang translucent. Ibig sabihin nun, luto na siya. Kaya papatay na natin. Choran! Kasi ayaw mo rin naman maging overcooked, diba guys? Ako lang yun siguro. Ayaw ko kasi maging overcooked yung pansit canton. Kaya ang ginagawa ko talaga dyan, yung tama lang. Dahil, di ba yung init niya, nag-aano pa rin, naluluto pa rin sa init. Tapos, meron akong, okay. Ito yung ating pansandok ng itlog. Wala akong lagyanan. Ano ba yan? Ayaw kasi guys, hugasan kasi kakapagod maghugas ng mga plato. Kakapagod din. Pagkatapos ko nito guys, pag na-prepared ko na itong ating itlog, tanggal ko na dito, na siya, inom na ako ng kape, tapos uupo na ako, magpe-prepare na ako kung ano yung dapat kong i-prepare. Kailangan pa naman agad, itapon. Kasi pag hindi mo ito tinapon agad, continuous pa rin yung luto nito. Naku, pagsasagi na talaga. Woo! Steam. Yung natin, na-steam yung mukha natin. Sana hindi tayo mapasok kasi nagluluto tayo tapos nagbablog. O, diba? Ngayon, asan na yung pork? Oh. Dalawa yung pork natin. Ang init guys. Pag ako nagluluto ng canton, again, ewan ko lang sa inyo, pag ako nagluluto ng canton, may konting, juice, o tirang konting, basta may tira siyang konti. Kasi nga, nagda-dry up siya. Kaya may nilalagay akong konting parang sabaw. Ayan, lagyan natin ito sa sink. Tapos, kita nyo naman gaano karami yung Ilalagay ko to lahat. Tapos, dadagdagan ko ng Knorr. Alam ko, sasabihin nyo na naman, di healthy. Everything is not healthy naman. Iinom ka ng alak, not healthy. If you smoking, not healthy. If you eat too much, not healthy. Ano pa ba? Maglakad ng sobrang layo, not healthy. Pero di ba sabi nga nila, moderate lang. Oy, charing. Konti lang naman. Kesa naman gamitin ko yung regular na soy sauce natin. Ang ginagamit ko, ito na lang, di ba? Kasi, masarap talaga yung yung Knorr. Hindi pwedeng wala akong Knorr, guys. Sabi nga ng anak ko, Mom, you're addicted to that, Knorr.
Tapos nga pala guys, nung dinala ko yan sa trabaho, di ba nga, like I said while ago, meron akong pag-uusapan dapat natin, but I forgot what it is. Pagpasensyahan nyo na ako. Anyway, when I was bringing Filipino food to work, nagdala ako ng ganito seasoning. Yung mga Amerikano nagustuhan nila. Ngayon, tinatanong nila ako kung saan ko raw yun nabili. Tinatanong nila ako, ano daw ba yung pangalan? Sabi ko, Knorr Seasoning. Tapos, mabibili mo siya sa Amazon, sa online. O, diba? Easy. Ayan. See guys, simple lang ang buhay natin. Hindi natin pahihirapan ang sarili natin na walang baon sa work. Kahit anong baon natin, matanggal lang ang ating gutom. Wala tayong arte-arte. But anyway, lumalayo na naman ang ating topic. Ang dami kasi akong niluto, kaya ang daming powder. Mamaya, imagine nyo, ano yan, 4 na tao, tapos kuminsan nagsishare din naman kami. So, ayan guys. Ang baon natin. Tapos, ano ba yan? Malagkit yung isang ano niya. Si Jason pala guys, kumakain ito. Ayan. Maarte yan si Jason. Pero, itong kanton, kumakain siya nito. Tapos, with egg. Ayan. Yung mga anak ko guys, kumakain din naman sila. Pero, hindi lahat. Tapos, minsan nasa mood, ayaw kumain ng mga niluluto ko. Nababad trip ako, naaasar ako minsan kasi sabi ko, hindi ako mag-special cooking para lang ma-please kayo, o diba? Hindi nila naintindihan yung ano no, yung sitwasyon. Akala nila yung magluluto ka lang and that's it, diba? Hindi nila alam yung preparation, yung kalat. Parang ano yung mga yan, yung mga anak dito sa abroad. Ibang-iba sila sa kids sa Pilipinas. Ibang-iba ang kids dito sa Amerika. Kahit sabihin mo pang Pilipino, well, I guess ako lang siguro. Kasi dito sa amin, di ba nga sabi ko sa inyo, my husband grow up here. Kaya yung ugali ng asawa ko parang ano, may pagka-Amerikano. Kaya minsan, ako yung kontrabida. Yeah. Ako kasi, lumaki naman ako sa Pilipinas na hindi naman tayo nag-iinarte, di ba? Pag nagluto ang mama natin ng ginisang ampalaya, kahit ayaw natin ng ampalaya, papatulan natin. Siyempre, hindi nga lang tayo makakain ng marami dahil, sino ba naman gusto na may ampalaya? Ang pait-pait ng ampalaya, di ba? Pero hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nag-iinarte. Kakain tayo, konting sabaw, kaya kakain tayo ng toyo, ganun. Yun na. Anyway, ito na guys, charan! Ano na siya? Tawag nito, shiny! Pakita ko sa inyo itsura niya. Ayan. Oops! Ito na siya guys. Okay naman lagyan siya ng kahit like 1 tablespoon na na olive oil. Kasi naman, olive oil naman yan. Healthy naman yung olive oil. Hindi naman siya masama sa tao. So, ayan. Mainit pa siya. Baon natin yan. Tapos, ipiprepara ko pa yung... Iiwanan ko siya dito kasi alam niyo na, mahirap na itakpan ko siya. Kasi magmo-moist. Tapos, itong itlog ko, hindi ko alam kung madali itong mainit, guys. Mainit pa siya. Kasi, gusto ko nang uminom ng kape. Kaya, ganito na lang gagawin ko. Tapos, magkanya-kanya na lang kaming balat sa trabaho. At least, sulit na tayo, di ba? Tapos, pandesal. Pandesal. Teka lang. Iayusin natin yung ating cellphone.
Ito yung sinasabi ko, ano, tapon ko na nga. Dito sa bahay, walang marunong magtapon, no? Sabi ng asawa ko, kararating mo lang dahil, ano, nagre-reklamo na naman daw ako. Anyway, ito yung pandesal natin. Magpipretend tayong pandesal, but Hawaiian bread is really good, guys. Ano siya? Kasi manamis-namis. Oh, di ba? Ayan siya. Anuhan natin. Pingasin natin. Oh, di ba? Oh. Ilan kami? 4 kami. So, 2, 4, 6, 8. Oh, di tagdadalawa kami. Char. Di ata kakasya yung 4. Gawin nating 6. Oh. Kaya tayong mga Pilipino, hindi naman sa pagyayabang, makakasurvive tayo talaga, no? Kahit saan tayo. We can survive. Kasi hindi naman tayo maarte. Maarte ka, bahala ka sa buhay mo. Maarte ka, mahirapan kang makasurvive. Oh, ayan guys. Oh, diba? Buhay na. Akala nyo Oh, tapos na. Oh. Pero yung saging ko, hindi pa siya, hindi pa siya hinog na hinog. So, ito ang baon natin sa work. Ginaganto ko para hindi siya magdikit-dikit kasi ang kanton, pag you let it sit there for a few minutes, nagdikit-dikit na, diba? Pero ito, hindi siya magdidikit-dikit dahil meron siyang olive oil. So, this is my baon for today. Try natin na surviving. Oh my God, my phone. Ay, makulit yung phone ko. So, today, my baon is Pancit Canton. Filipino Pancit Canton. Itlog and pandesal or monay. Ayan na yan. Makakasurvive na tayo yan mamaya. And like I said, kumakain ako ng heavy meal sa umaga. Kasi, pag heavy meal sa umaga, like I told you, like I told you guys, 8:30 yung namin yung break time namin. Kumakain ako ng heavy meal. Hindi ako kumakain ng hangin lang. Kasi mga ibang tao, they just go outside and smoke. Ako, I eat. So, I eat noodles or rice. And then, pagdating ng 10:30, busog pa. Kaya siguro naniniwala ko yung sabi nila yung the best meal for the day is breakfast. I believe on that one now. So, anyway, luto na yung ating kape barako. Ito na naman ang ating barako. Oh, nagtulo na naman. Ano ba yan? Palagi nagtutulo. Ayan. Alam nyo guys, usually, palagi akong nai-stress pag yung makalat yung bahay, konting bagay, nai-stress ako, nagdadakdak ako. Pero parang parang ini-stress ko lang talaga yung sarili ko. Kasi yung mga kasama ko sa bahay ay hindi stress. Hindi sila stress na magdumi. Parang it's normal, no? Normal lang yung yung magkalat, maging dugyot. Kaya inano ko rin yung ko guys, sarili ko. Medyo tinanggal ko yung stress level ko sa mga linis-linis. Sabi ko nga sa'yo pag umuwi ako ng trabaho, may alarm clock went on. Sabi ng alarm clock ko, mag-ready ka na, huwag ka na magdaldal. Anyway, yeah. Minsan pag uwi ko ng bahay, na-stress ako kasi pagpasok ko sa bahay namin, yung lamesa, puro puno ng mga kung etching. Usually, dakdak ako. Bakit hindi kayo magpunas ng lamesa? Nobody know how to clean the table. I'm the only one clean the table. I get tired of it, guys. I'm just giving myself a headache. I'm giving myself a headache. Kaya I learned my lesson na I said, hindi ko na-i-stress ng sarili ko dahil, ay nako.
Coffee is good. Coffee is life. By the way, guys, this is my second Monday. Monday meaning overtime. And every time na kami may overtime, medyo ninenervyos ako kasi medyo kwentuhan tayo dun. Nakaupo. Medyo ninenervyos ako kasi 'di ba, beginning of the week. Baka mamaya hindi kami magtrabaho ng all week. Sayang naman yung ko, 'di ba, yung overtime ko. Kaya ako sinasabing ninenervyos ako. So, that's all for now, guys. Balitaan kita. Balitaan ko kayo mamaya kung anong mga ganap-ganap pag uwi ko. And by the way, this is my look for today. Di ba? Nakaganyan ang ating buhok kasi sobrang init sa trabaho. And syempre, meron tayong mga wings-wings sa mata dahil syempre, nagkakaedad na tayo kaya nag-iinarte tayo at may karapatan tayong mag-inarte. Diba? Kasi mamaya, di ko alam, nag-rain naman na nag-rain kagabi, nagre-rain. Happy yung mga gulay ko, yung ampalaya ko, at saka yung mga talong ko. Kaya, marami na namang malalaki. But, kapag umuulan kasi guys, tapos Monday, kasi pag Monday, overtime nga namin, di ba? Yung mga press, mga machine, mga presses, hindi yan umaandar. Ang ibig sabihin nun, hindi masyadong mainit sa loob ng factory. Pero, pag kami lang yung nandoon at hindi nagraran yung mga ibang presses, hindi kami masyadong pinapawisan. Pero bukas, mag-uumpisa na kasi regular day namin yun. Naku, lahat ng mga press, yung mga machine, syempre magbubuga yun ng init. Talagang pawis, guys. Grabe, kakadiri. Yan. Yung bang... Kasi nasa loob ka ng building, yung kulob, yung init, iba. Kaya pawis-pawis yung mga likod, pawis-pawis yung mga dito. Wow! Yung makeup ko, haggard. But, pumasok ako para kumita ng pera. Hindi para magpaganda sa kanila. Sabi ko kanina, yung last na sabi ko, close ko na yung vlog ko. Pero, kasi yung nandun ako sa pantry, the beginning of the video, I think I mentioned it about the expectation versus reality, about all the, anong tawag doon, yung mga pamilya na nakatira sa ibang abroad, yung expectation nila na they think the people live in abroad, like for example, ako na lang, I will talk about myself. I'm not gonna talk other people, but I'm pretty sure most of the Filipino, yung expectation, even the neighborhood, even the neighbor, yung expectation nila like, ang auntie mo, ang pamilya mo, ang mama at papa mo, nakatira naman yan, o nagtatrabaho sa abroad or overseas worker. May mga pera yung mga yan. Okay. Hindi ko na dapat, hindi ko sabi ko, babalik ko ba yung video ko? Are we gonna talk about it? Pero sabi ko, bakit hindi? O, diba? Kaya eto ko ngayon. Sabi ko, okay, kasi habang uminom ako ng kape, pinanood ko yung, yung previews ko, yung kanina nga, na dun sa pantry. Kasi gusto ko talagang malaman, ano ba yung sinabi ko kanina na topic? Kasi syempre, diba, may ugali tayo na daldal ng daldal, tapos hindi na-finish yung conversation, dadaldal naman ng another conversation. So, sabi ko, let me take a look. Ano ba yung sinabi ko na we'll talk about it? So, nakita ko. Kaya ngayon, we gonna talk about it. Diba? Kahit mahaba na naman yung video ko. Ano ba yung sabi ko? Expectation versus reality. Okay. Yan. Yan ang problema ko. Yan ang problema ko at saka yung ibang mga pamilya or auntie, mama, kuya, ate, mama, papa na nagtatrabaho sa abroad na ang pamilya nila na nasa Pilipinas, ang expected nila is maraming pera, kaming mga overseas. Okay, I will talk about myself. I'm not gonna talk about other people. I'm just gonna talk about my reality here in Indiana, USA. Ako ang pinaka-youngest. I'm the youngest one in my family.
So, ang papa ko kasi marami siyang babaero. Yeah, uso. Pilipino no, mauso babaero. But anyway, sabihin na lang natin, short story short. Short story short, I'm the youngest one. Pero, yung sitwasyon namin, hindi naman ako inobliga ng parents ko kasi nga, hindi naman nila alam yung takbo ng utak ko. Kasi nga, di ba, I'm really upset because the family drama. So, I was thinking like, I'm not gonna, di ba yung may mga teenager guys na pag nagkakaroon ng problema yung pamilya nila, nagre-rebellious sila. Nung time na yun guys, hindi ako rebellious. I just I convinced myself and I talked to myself like, I'm not gonna be rebellious and I'm not gonna hurt myself. I'm not gonna be pregnant. You know, kasi minsan, di ba guys, kapag nandun ka sa isang, may alarm clock went on. Oh, sabi na alarm clock ko, dal ka ng dalda, pay attention to the time. But anyway, hindi ako nagrebelde. Basta sabi ko sa sarili ko, pagbubutihin ko kung saan ako mapupunta, pero hindi ako magiging pariwara. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, I'm very thankful kasi nung nagkaroon kami ng family drama, I already graduate in high school. May diploma na ako, pwede na ako magtrabaho, waitress, ganon. Kasi nung time na yun guys, uso-uso yung waitress. O, diba? Okay guys, we're done for today again. And this is what I look like. Anyway, while ago, I was taking a video and suddenly yung camera ko or your cell phone, because I'm using my cell phone guys, naubos ng storage. So, i-continue natin yung ating usapan pero pagdating natin sa car. Asa na ba yung aking key? I-start natin yung key. Ano ba naman talaga yung Tagalog ko? Start natin yung car. Kasi, mainit. Ang ganda ng langit, guys. It's hot. Anyway, nandito na tayo. Mamaya ko natanggalin yung safety glasses ko. At tayo magkwentuhan sa sasakyan. Yan ang buhay ng taga-Amerika. Akala ninyo ganda ng buhay namin, ano? Hindi po. Kami po ay nagtatrabaho. Hindi po kami masarap. Hindi po masarap ang buhay namin. Okay, on natin yung aircon. Ang init. Okay, yung radyo hindi siya naka-on. Yan ko lang. Anyway, ano ba yung usapan natin kanina bago yung storage ng cellphone ko? Ang sabi ko, I'm very grateful when my family have a problem. I'm old enough to survive. Ayan. And then, when I made it here in US, when I married my husband, tapos dumating ako rito sa Amerika, hindi naman nila ako inobliga na magbigay, pero inano ko yung sarili ko guys, parang inobliga ko yung sarili ko kasi nga, diba, I feel bad na ang dami-dami kong kinakain, ang sarap-sarap ng mga pagkain namin dito, kahit na nagtatrabaho ka, naghihirap ka, pero afford namin bumili ng pagkain, ng fried chicken, kung ano-ano, diba? So, I feel bad. Naku, malulubat naman ako. Ano ba yan? Ang daming problema ko. But anyway, they don't obligate me, but I obligate myself kasi nga I feel bad na ang sarap ng mga pagkain tapos hindi sila nakakakain. Yun ang ko. Yun ang masasabi ko. At saka, ano pa ba? Until now, 22 years, I'm still helping my dad. I mean, it's not as
it's not much. Syempre, factory worker lang tayo. Hindi naman tayo buhay mayaman dito. Lalo na ngayon, after COVID, everything kind of slow down. We barely make hours. Pero sa konting halaga, alam ko nakakatulong din yun, diba? Pero, today, uwi na tayo. Time check muna tayo. Time check is 3:12. Oh, short tayo ng 1 hour today. We supposed to work 10 hours. But, pinauwi na naman tayo ng 1 hour early. But we're still grateful. I'm still thankful. 9 hours overtime, hopefully. Kasi hindi ko siya ma-count na overtime agad kasi beginning of the week pa lang. Malay mo, pagdating ng Friday, di ba, wala kaming work. So, yeah. Ngayon, uwi na ako, low-bat na rin ako. Tapos, magluluto ako ngayon ng giniling na baboy. Ginisa sa ano bang tawag nun? Sa akin kasi Tagalog, ang tawag lang namin doon, giniling na baboy. Yeah. Magluto tayo ng giniling na baboy. Para lang lasa rin siyang apritada, pero giniling siya na baboy. So, halika na, uwi na tayo para tayo makapagluto. At meron tayong ibang gagawing mga errands kasi si Jason magpapakat daw ng buhok. So, see you guys later. Hindi ko na kayo na-videohan kasi nga, 'di ba, sabi ko sa inyo kanina, nag-lowbat yung ating cellphone. Sunod-sunod yung ating problema. Pero ngayon, meron na akong mga, let's see, meron na akong mga 76%. So, pwede na tayong mag-vlog uli. But anyway, hindi ko na naipakita sa inyo yung process, pero sinabi ko naman sa inyo kanina, gagawa tayo ng giniling na baboy. Ayan. O, diba? Ayan. So, sorry. Yung lasa niya may pagka-similarity rin sa apritada, diba? Kasi diba sa atin sa Pilipinas, iba-ibang region, iba-ibang probinsya, iba-ibang technique, no? So, iba-iba na yung tawag. Pero sa lugar ko, ang tawag talaga lang namin dito, giniling na baboy. Ginisang giniling na baboy. Tapos, minsan, pag nanonood ako ng YouTube, may nakita ako na naglagay sila nung quail egg. So, kaya nung nagdala ako guys, minsan doon sa trabaho, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, nagbablog ako dati na I bring Filipino food to my American co-workers. Ganun yung ginawa ko. Ganyan na ganyan din siya, pagkaluto, dinagdagan ko lang ng boiled na quail eggs. Ayan. Ang bilis ko kasi magsalita. Hindi ko alam kung bakit ang bilis ko magsalita. Oh, may na isa pang natitirang bell pepper. Ang kagandahan lang dito guys, sa luto na to, madali lang siyang madali lang siyang maluto. Hindi katulad ng baboy, papalambutin mo pa. Ito, giniling, ang dali lang naman niyang maluto eh. Hindi katulad ng baboy, palambutin mo pa. Tapos, ito may piece din, di ba? Ako iniisip, nagkalat na ako guys ng tanga-tanga ko talaga. It's okay. By the way guys, hindi na ako nagpalit ng uniform kasi sabi ko naman sa inyo, wala namang presses na nagraran. So, yung line ko lang yung nagraran. So, hindi ko feel na mukha akong dugyot, ganon. Yeah. I don't think I'm really dirty. Kaya sabi ko, okay lang. See? Diba? Sabi ko sa inyo parang apritada lang din kasi tomato sauce. So, pero si June, ayaw niya nito. Hindi ko alam kung bakit. Pero he likes, apritada. Daddy! Let me ask you, why you don't like this anyway? It tastes like apritada to me. Huh? What do you mean, hamburger? So you don't like that? Sabi niya, kasi nga dito sa US,
ang giniling na baboy, di ba, ginagawang hamburger. But actually, hamburger is beef. So, I don't know why you're talking about. Pero okay lang, guys, kung ayaw niya, bahala siya sa buhay niya. Babaunin natin sa trabaho. Anyway, ito na siya, guys. Oh, madali lang naman siyang lutuin, di ba? Yung iba nilalagyan ng pasas or peas. Ngayon, I make it simple. I'm just gonna make it simple. I'm just gonna cook it like this. Hindi ko siya lalagyan ng peas. Maybe. Hindi ko lang kung meron akong peas. Tignan natin kung may peas tayo sa freezer. Oh, may peas ako sa freezer pero hindi ko siya gagamitin. Ayokong buksan, tapos konti lang yung kukunin ko. Tapos hindi na ako maglalagay ng pasas. Kasi ayoko naman na, ewan ko ba yung mga tao dito, they're not too crazy sa pasas. Iniiba nila yung mga ingredients, kaya minsan nakakaasar pa kainin. So anyway, simple lang. Ganito na lang siya. Kung ayaw nilang kumain, I make it simple. Sabi ko na sa inyo, lasang apritada. Tapos, syempre, Knorr original seasoning. Magdadagdag tayo. Hindi pwedeng hindi. Sabi ko sa inyo, addict ako dito eh. Masarap talaga siya, di ba guys? Ayan, konti lang. Hindi rin naman kasi maganda pag sobra. So, tatapusin ko lang to. Tapos, kakain akong mag-isa. I'm gonna eat by myself. Kasi, si June, magluluto daw siya ng hamburger. Kasi ayaw niya tong kainin. Mag-grill siya ng hamburger. Ako, hindi ako maghihintay ng late. Kakain na ako para bumaba na yung kinain ko kasi may pasok pa bukas. Easy. Diba? Kapag ang tao ayaw, wag pilitin. What? That's it. Guys, nagluto si June ng hamburger. Tignan mo yung ginawa niya, hamburger. Ayan. Meron kasi dito guys na yung sa grocery, naka na siya, ready to, naka-flavor na, naka-salt na, i-grill mo na lang. Ngayon, dapat kakain ako ng giniling na baboy. Ngayon, sabi ko, ano ba, kakain ba akong giniling na Filipino food, yung giniling na baboy, o ito na lang. Ngayon, I decided na kainin to kasi mas masarap siyang kainin pag fresh. And then, bukas, kasi babaunin ko yan sa trabaho with, wow, look at that. Ang laki niya, guys. Nag-change mind ako. Nag-American food ako. It's mine. No, this is mine. It's got onions and everything. Ang laki, guys. Napkin, daddy, please. Ang sarap, guys. Nagbago Nagbago yung isip ko kasi nga masarap siyang kainin kapag pag fresh. Kaya sabi ko, oh, sige na nga, kain na lang ako ng American food. Tapos, bukas kasama ko yung mga kapwa ko Pilipina, yung giniling na baboy. Yun naman ang ating babaunin. Kasi yung giniling na baboy, guys, masarap yun kahit fresh or anong tawag noon? Pangat, pinangat, pangalawang init, pangatlong init. Kain tayo, guys. Kaya tayo itong mga taba. Sarap. Sarap, guys. Pink-pink pa siya. Okay naman. Tingnan mo si Sabi niya, huwag mo ako isama dyan. Wala raw siyang damit. Sayang wala tayong french fries, daddy. Baliktad yung hamburger natin.
Mm. 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 Ah. Mm. 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 Darating na mamaya si ano. Darating na maya-maya si Jason. Ano? I have to pick him up. Kaya pala nagmamadali akong kumain. Kasi kailangan akong pick upin siya doon sa school. Ano meron siya ngayon? Today? Band camp. Band camp. Di ba nabanggit ko naman na sa inyo? Nako. Meron sa ipin ko. Di ba nabanggit ko naman na sa inyo na nagpi-play siya ng music sa banda. Kasi sa school, meron silang mga banda. Maganda yung sumasali yung mga bata sa ganyang mga bagay para meron silang mapaglibangan. Kasi kung sa bahay lang, ano yun? What's that? Onion? Yeah, I think it's onion. Mas maganda yung may napaglilibangan sila kaysa yung nasa bahay lang sila tapos naglalaro lang ng game. At least, pag may mga camp silang mga music band, at least nagagawa nilang lumabas, makisalamuha sa mga tao. Sarap, guys. All day siya doon. What time did he went to school, Daddy? 8:30. Pumunta siya sa school ng 8 a.m. Pipick upin ko siya ng 5 p.m. 8 hours? Tama ba? Somewhere like that. 8-7 hours. Siguro pag uwi nun, baka kakain lang din yun ng sandali tapos punta na kami dun sa haircut. No, no. Ah, okay. 5 o'clock. Okay. Mag-say, uwi nga ako. Not time to eat that. I have to be there at 5. Guys. Hindi ko na itong mauubos. Iwanan ko na lang muna. Tatakbo na ako kasi nung oras na 4:51. Kailangan sundin ko na yon kasi magagalit yun sa akin. I told you, pick me up at 5. Oh. That's all for now, guys. See you guys in a minute. Nandito na ako, guys, sa school. Sinusundo ko si Jason. Buhay sa Amerika. Go, go, go. Walang talaga no? Kahit kumakain. Kahit kumakain. Asa na ba yun? Naku, hate na hate ko pa naman yung maghintay. Sabi niya, Mom, pick me up at 5 o'clock. It's 5:05. Nasa na naman yun? Nandito na si Jason. Ang tagal-tagal. What happened to 5 o'clock, bro? I don't know. Are you still gonna be able to eat? Your dad cooked hamburger. I have an appointment at 5:30. So we go straight now? What's the plan? I don't know. Okay, he don't know. Bye, guys. Say bye, Jason. Jason, get the money in mommy's purse. In the side right here. He decided to have a haircut. I said, if we're gonna go home or go straight to haircut. So she decided to go haircut. Go now, baby. He's still cutting people up. If you're just gonna sit in the car, doesn't matter. You're not going, just waiting over there? Yeah, I'll wait. Just wait inside so they know that you're already in. Meron kasi siyang appointment. So,
We're a little bit early. Look, it's 21, 5:21. Ayaw niya mag-stay sa loob. Sabi ko, doon ka na lang sa loob. So, mag-stay kami ng ilang minuto dito sa car. So, diyan nagtatapos ang ating video. Ang haba na naman ng video ko, guys. But anyway, if you are not subscribed, please subscribe to my channel and please do not skip the ads. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Maghihintay muna kami dito sa car. Ayaw pa rin bumaba.